nga ikaw na nag-admit forcefully. Ay talagang you used force. Eh bawal po yun. Ma'am, it is, I placed E.S. Mijaldea under arrest for obstruction of justice. Sabi nga ni Senator Jinggoy, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did. Because I have to get into their heads to make them, to make it very, very clear to them that we are already very, very serious of loading the president to the plane. General, pinapaliwanag mo, pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, ng intimidation, or any other means. Ang liwanag nasa kapulisan yan Just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You are talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Eh, paano yung iba? No one else has armband. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na si Q, kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And because of that, the former President PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla nyo na lang... they are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours, speaking to each other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, Gerald Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours after the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinray Hindi naman dito kinasuhan sa ibang bansa Oh. Bakit hindi niyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the body who issued the warrant, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else.
Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Kawalang respeto ang mga pulis sa amin. Porket nawala na ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. Matanong ko naman sa General, wag naman po sana mangyari, God forbid. Sa pag sinapit ng ni President, pag sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yon sa kanya? I hope not. Ang liwanag po ng batas, kung ma-follow up ko lang si Senator Jinggoy, tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pare or religious minister, any national non-government organization, ang CHR, international non-government accredited by the Office of the President. Lahat yan may access, pero pinagbawalan ninyo. On 2 counts, immediate family na, abogado pa niya. Bakit ganun? Ma'am, I think that's sub judice. I think we should be wary of many of the things we were mentioning Bakit here. po naging sub judice yun? Ito kasi, habeas corpus po ang petition. So everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. Kanina pa natin kung pwede ho. pag-uusapan yung aresto. Pero I think that we're just passing, parang lumalampas na po tayo sa boundary. Senator Jinggoy, pa? Ang sinasabi ko lang, the manner on how the former president was arrested, because ayoko naman mangyari sa darating na panahon na magkakaroon naman tayo ng ganyan. Sana makapagbigay lang ng korting kortesiya man lang, nakausapin yung mga abogado, pero nakausapin yung mga members ng immediate family niya, sana naman binigyan niya ng pagkakataon. Kaso mo, nung nakiusap si dating Pangulong Duterte na papasukin yung kanyang anak na abogada, tanggalin mo na hindi siya, na vice presidente siya. Abogada at anak niya, member na immediate family, sana naman lang binigyan niya ng pagkakataon. Makita niya yung tatay niya bago niyo siya isinakay sa plano. Yun lang naman yung sa akin. Masakit. Ako, isang anak na meron din akong tatay na ginanon ninyo. Masakit para sa akin. Pakipaliwanag din. Maraming salamat, Senator Jinggoy. Marami tayong pinagdaanan, kapatid. Kaya't eto nga, talagang dinudibdib natin Madam Chair, ito. Yes, Secretary John Vic lang po. Kay VP, kay Senator at sa iyo, hugot ng mga anak ng presidente yan. Sumpa. Secretary John Vic, itatanong ko lang, why was there obstruction of justice? Pakipaliwanag lang. Anong ginawa nila na obstruction of justice? I think General Torre would be the best one to explain that, ma'am. General? Sir. Sabi niyo nag-obstruction of justice, kaya aarestuhin na rin ninyo si Attorney Medialdea. Ano po yung ginawa ni Attorney Medialdea na obstruction of justice? We are about to load an arrested person into a plane to transport him to the tribunal who issued the warrant. And Attorney Medialdea is preventing us from doing that. He shouted at us and intimidated us, including the president intimidating me. Alam ko malaking tao si Attorney Medialdea, pero hinarang ba kayo, tinulak ba kayo? Wala namang ginawa eh. Hindi naman He did, nadadaan ma'am. sa salita yung obstruction eh. He did, ma'am. So I do believe that under that circumstances, I have to arrest him and I did. I do believe that I used the reasonable force to ensure compliance, for him to step aside, for us to load the former president to the plane. So yun lang yung obstruction dahil nagsisigawan yung mag-asawa. He is preventing us from doing our job of loading the former president to the plane. Hinarang ba kayo? Yes, ma'am. Anong ginawa? Hindi Nakikita namin naman sa makita video eh. Ang Nakikita naman nakita sa ko video. lang, pinipilit niyo iposas, hindi magkasya yung posas. Yes, that's one thing, ma'am. His blackmail way, he is preventing us. He actually placed another chair at the side of the president for the former president to sit, which is already very much delaying everything because the plane is already ready to fly. Ba't kayo masyadong nagmamadali? We are going,
unang-una ma'am, ang reglementary period mamalasin